Okay, mga kapuso at kapamilya, balik tayo sa ating vlog, ano? Sa hindi mo tayo, bago tayo mag-umpisa, awit mo tayo ng pagpakabana. Tanawa ang kadalanan, mga batang naglatagaw ay nagpatiman sa ilang pagdako, Na akong saan badiding na ko, si Chami Princess. sa katiban, Ang akong badiding. mga tao na ulipo Sa salangan nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tanawon daw nagmalipayon, apan sulod sa duganag masuludon. Kristohanong pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungog ug nakita. Bili ba? Shout out! Kay Inday Elisa Magdayo. Day, kamusta man mo? Nana mo diya sa Cavite? Shout out sa Cavite. Mayong udto sa Inday Elisa Magdayo. Kay taon sa kinabuhi makabsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, ubaning kinabuhi sa kalibutan. Okay, shout out kay Brian Tan dyan sa Pandi, Santa Maria, Bulacan. Bray, meron akong i-chat sa inyo mamaya dyan, no? Kasi meron pala akong kwan dyan. Mga kaibigan natin dito, taga-Bihilan, ako dyan nakatira sa Kaipumbo, dyan sa Santa Maria, no? So, maganda ma-meet mo sila. Taga dito yan sa amin. Para kay Brian Tan, kung gusto nyong magkaroon ng seguridad sa inyong mga kumpanya o sa bahay, pwede kayong kumontak kay Brian Tan o Bertan Agency, Security Agency. Nandyan nakabase sa Santa Maria, Bulacan. Wala sila masugilan, pag sa Diyos kinsay anilang. Kristohano pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Isus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, magandang tanghali sa lahat. Tanghali na ba? Hapon na, palis. Okay, dito kasi sa Bohol mayroong palis yung pagkatapos ng tanghalian palis yun. Pero usually hapon yun, no, sa orasan natin. Pagka sinabing PM, hapon o gabi na, no, PM. So hapon, no, wala na mga pero sa Bohol dito, sa Bohol mayroong palis. After lunch, palis na yan. So, alaon na pa man, so palis dito, no?
Magandang tanghali, hapon sa lahat. No? Okay, tuloy tayo sa ating vlog at before tayo mag-start, dasal muna siguro tayo, no, para palaging nasa gabayan tayo palagi ni Lord, no? Okay, magdasal muna tayo. Sa samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Pumarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan, aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Hinita sa imong gugma nga among kasing-kasing aron mobati o mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayo namo sa kalipay. O Dios no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami ilipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, ug diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kung gidaog-daog og linupigan gang maangkon ang kamangkawasan, isangyaw sa tanan ang kamatuoran, nganggang Diyos maluwas sa iyang katawhan. Niakan nako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabus ug hinikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang maayong balita sa linupigan. Okay, kapuso at kapamilya, tuloy tayo sa ating vlog, no? Sa bago tayo magpatuloy, shout out muna sa ating kasamahan si Dio Minusabel Biatura. Ito kasama ko to dati siguro si Bill Biatura, sa ating 6th Infantry Battalion. Okay, shout out sa iyo, Bill. At saka sa aking utol watching si Adolfo Macalos, taga dyan sa Mabini, Batangas. Kung sino sa inyo ang nangangailangan ng mga uniforme ng company uniform, lapit lang kayo dyan sa patahian ni Adolfo Macalos. No? Shout out dyan sa taga Batangas, sa Mabini, Batangas. No? Shout out din kay Celeste Ido Balaba watching.
Okay, sana nasa magandang kalagayan tayong lahat ngayon, ngayong hapon. Okay, tuloy tayo, no? So, dito pa rin tayo sa ating pagpakabana at nandito pa rin tayo sa political aspects, the communism. No? Usually, kung ikuha natin to sa total human Christian development, manggaling sa spiritual aspects, political aspects, nandito pa tayo sa political aspects, no? Dito tayo ngayon sa communism. Nung nakaraan, ang discussion natin ay saan ba tayo? Dito tayo sa sa reestablishment ng CP ng komunista, no? So sa reestablishment. So alam natin na na-reestablish ang komunista, no? Kasi nung nakaraan na discuss natin na bumagsak yung Partido Komunista ng Pilipinas na naitatag noong November 7, 1930, no? November 7, 1930, kapanganakan nito nung bunso ko, November 7. No? Pero ito, 1930, ito yung pagkaimugso ng komunista. Yung unang komunista. Tapos, alaman natin sa kasaysayan ng unang komunista ay bumagsak, no? Dahil sa Republic Act 1700, no? Yung Republic Act 1700, yung anti-subversion law na nagawa nung sa kapanahonan nila ni Magsaysay at saka ni Carlos P. Garcia, no? Na ipagpatuloy yun ni President Carlos P. Garcia. So, nalaman natin na bumagsak yung unang komunista dahil sa batas na yon, no? Kasi nahuli lahat ng mga nag-aklas laban sa pamahalaan. So, dinidiscuss natin ito kasi yung gustong sumakop sa atin ngayon itong China, no? Itong China, which is dito nanggaling yung ating ideolohiya na pumasok dito sa atin, no? Yung komunista. Kaya sabi ko nga nung nakaraang vlog, hikayatin natin ang ating mga kapuso at kapamilya, mga kapatiran na nandiyan pa sa kilusan, no, sa komunista, na sana bumalik sila sa ating pamahalaan para sa ganon sama-sabang tayo makipaglaban kung sa mga Chinese, no, na komunista, kasi baka naman makig-alliance kayo doon sa kanila, Pilipino tayo. Ulit-ulitin ko, wala na ibang Pilipinas natin pupuntahan pag tayo inaagaw ng ng mga Chinese, ng China. So umiinit na ang tension diyan sa sa West Philippine Sea, no? In fact, nagkakagulo ang bansa natin sa Senado at sa Kongreso dahil sa pogo na minamanipulate ng China, no, na in fact doon sa Pugo Hub, doon sa Purak, Pampanga, sa isang silid doon naka-recover sila ng yung nag-raid doon, naka-recover ng uniform ng Inchik, ng sundalong Inchik. So chinik nila yun ay legit na uniform ng sundalo, no? Sabi nila baka yun ang nag-torture doon sa mga nagpupugo, no? Pero tingnan din natin kasi alam mo naman natin na yung mga komunista dito komunista yan galing China, di ba? So baka isa yan sa tinanim nila dito, no? So tingnan nating maigi. Okay. Noong nakaraan, ina natin kung bakit nung pag-reestablish ni Joma Sison sa komunista sa Pilipinas nung kabertdihan ni Mao Zedong, December 26, 1968, ni-reestablish nila ang Partido Komunista ng Pilipinas. Usually, in English nila ito, no? Ginawang Communist Party of the Philippines. So, sa ngayon, meron na tayong 55 years sa pagka-establishar ulit ng komunista, no? So, ang highlight dun sa unang komunista na pagbagsak, nag-number 2 tayo sa ekonomiya dito sa Asia nung pagbagsak ng unang komunista, no? Tapos isa na highlight din yung pagbagsak ng komunista, yung unang komunista, nag-number 1 tayo sa agrikultura, no? So, yan ang highlight doon. So ngayon, pinlano na naman nila na ni-reestablish. Kaya nga noong 1968, nung kapanganakan ni Mao Zedong, ni-reestablish nila ang Communist Party of the Philippines. So ito matibay kasi nga sinakyan nilang simbahan. Kasi sa isang
isa sa naging dahilan kung bakit madaling bumagsak ang Partido Komunista nung sinauna, no? Nung panahon nila ni Magsaysay at saka ni Pangulong Garcia, kasi ang nangyari doon, hindi nila kinonsider yung simbahan. So sa reestablishment ng Communist Party of the Philippines, kinonsider nila yung simbahan na malaking factor ang simbahan sa pagpapatibay ng kanilang kilusan. Kaya tingnan natin ha, bakit ito nangyari? Kasi ganito, alam natin na umusad din ang simbahan, di ba? Uminog din siya, no? So, from Vatican I to Vatican II. Ito kasi yung 1960s, early 60s to middle of 60s, ito yung pagbabago ng ating simbahan. So, hindi yung simbahan na yung simbahang Katoliko, kasi sa kasaysayan ito naman talaga ang uh, pinundar ng ating Panginoon, ang Panginoong Jesus mismo ang nag-establish niyan. So, ang nangyari mga kapuso at kapamilya, noong early 60s to middle of 60s, nagbabago ang simbahan natin from Vatican I to Vatican II. So, ang mga ang mga ano to, ang mga gawain o at makikita natin ang gawain ng mga sa Vatican I. So, ang salita doon ay mostly Latin, no? Ang misa noong araw sa under ng Vatican I ay Latin. Ang mga pari nakatalikod sa mga tao. Tapos, Latin, no? Latin pa ang salita. So, kinahanglan na kailangan na ang simbahan uminog para maintindihan ang Santa Misa, yung Santos nga Misa, maintindihan ng mga tao. Kaya sa Vatican II, ang ginawa ng simbahan na kailangan na maintindihan ng mga tao ang kanilang kinikilos para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan ang ginawa ng simbahan, no. So kaya nga uminog niya. Isa sa naging tawag nito, naging pagbabago sa simbahan, yun yung kasi tinitingnan ng simbahan yung naging ah, Church of the Poor, no? Kayong kailan ang simbahan titingnan yung mga mahirap, no? Mahirap. So sa triangle theory na senior ko nung nakaraan, no? Yung triangle theory, nakikita natin doon na 1% yun yung mga bilyonaryo, tapos 9% yung mga nasa taas, no, nasa ano rin. Tapos 20% naman yung middle sector, at saka 70% yung mga mahihirap. So dito sa 70% na mahihirap, ito yung sandali lang ha. Itong 70%, ito yung mga mahihirap, which is ito ngayon yung mga yung tina-target ng mga komunista na organisahin, no? Katulad ng ginawa ni Mao Zedong doon sa China nung binlog ko nung nakaraan, no. So ibig sabihin, kasi simple lang, no? 70%, pag nakuha nila yung 70%, madali na lang i-maniobra yung 30%, no? Kaya kailangan yung 70% na makuha nila, no? Yung mahihirap. Tapos kaya nga ang simbahan din naman, ito yung ito yung pamaraan din ng komunista na sakyan ang simbahan. Kasi Church of the Poor nga, no? Church of the Poor, kailangan sa mahihirap ang tutulungan talaga. Kasi lahat naman talaga mahirap, no? Kung susumahin natin, lahat tayo ay mahirap. So, ang nangyari, sa panahon na yon mismo,
ang theory din ni Karl Marx, kung titingnan natin na yung father of the communism, yung si Karl Marx, no? Kung titingnan natin maigi, ang ang kanilang programa din iorganisahin din yung mahihirap, di ba? So sa pagbabago sa simbahan, kaya marami nga dito sa ano sa marami nga sa atin dito na kuan, itong mga komunista nga, ang nangyari, tinanggap ng simbahan itong theory sa liberation theology ni Marxism, no? Marxism. Kung bakit ito ah, sa theology tinanggap yung Marxism theory. So yung theory ni Karl Marx na sa mga kabos, no? Sa yung sa mahihirap, no? So yun yung sa pagliligtas kumbaga sa may hirap, no? So sa pagliligtas, ito yung ano, sa pagliligtas sa may hirap, no? Kasi may hirap nga kailangan tulungan. So ang nangyari, na-consider din yung ano, yung kay Marxism. Kaya kung titingnan natin yung kung 1965 hanggang 1968 din, ah tinanggap yung ano, yung sinimulan yung basic ecclesial community, no? Yung basic ecclesial community. Tapos kung makita natin sa Mindanao, no, mostly dito sa diocese sa Malaybalay, diocese of Tagum, yun yung yumakap una yung mga misyonaryong pari, no. Diyan binahagi yung BCC, yung Basic Christian Community or BEC, yung ngayon Basic Ecclesial Community na, dating Basic Christian Community, no. So ito yung pagpakabana, no. So sa ano kasi isa isa kasi sa kwan dito, isa kasi sa total human Christian development, no, sa theology, ah, pagligtas sa ating kaluluwa, tapos ito yung spiritual aspects, tapos sa political aspects, no, pag-discuss sa mga gobyerno, decision making na natin, tapos economic aspects, no, sa economic aspects, tapos cultural aspects, tapos social aspects. Dito sa social aspects, binigyang diin sa simbahan yung hustisya. So kung titingnan natin, isa sa programa ng komunista ito, no? Ito. Nagkaparehas sa programa sa simbahan. No, ang hindi lang masakyan sa simbahan, ng komunista sa simbahan, kasi ang simbahan naniniwala sa Diyos, no? Ang komunista hindi, no? 'Di ba nung nakaraang vlog ko, sinabi ko na ano, na ipatugtog ko yung awit internationally, no, na papatunay na ang komunista ay hindi talaga naniniwala sa Diyos. So, ito yung kaibahan kasi sa pagtanggap ah, sa pagtanggap yung theory ni Karl Marx, no, sa usually sa seminaryo. So itong ano, itong spiritual aspects, ito yung pinaka nila. But kung titingnan natin through Kabataang Makabayan, mamaya lalabas yan sa NDF, sa KM, no, Kabataang Makabayan. Dito sila kumuha, dito sila na kumuha galing sa Kabataang Makabayan na ipinasok nila sa seminaryo, no? Sa seminaryo, kaya may mga pari na nagrebilde. So balik tayo, no? Balik tayo dito sa ano para medyo ano. Pagka medyo may malabo sa inyo, mag-chat lang kayo para masagot natin ano. So makita natin dito na sa pagbabago ng simbahan from Vatican I to Vatican II, no? Vatican I to Vatican II, isa sa tinitingnan yung mga sa social aspects, injustice system natin, na kasi panahon din ito ng martial law, no? Kung bakit nag-martial law, mamaya italakay din natin to, no? Kasi medyo masilan ito. Kasi yun na nga, magaling itong mga komunistang ito, magaling talaga.
no? Kaya nga tingnan mo, pinasok tayo ng komunista, di natin alam na nagpapatakbo ng Pilipinas, komunista na, no? Nakasirit pa rin si Banban Mayor, no? Insik pala. So kaya nga kailangan maging mapagmasid tayo. So sa social aspects sa justice system natin, maraming na inhustisya. Kaya ito yung dahilan na sinakyan nila ito, no? Tapos environmental aspects, ito yung total human Christian development. Okay. Tuloy tayo. Wag na natin tong kasi medyo masilan to at saka malalim ang diskusyon nito. So mauubusan tayo ng oras dito sa diskusyon. So kung mayroon lang kayong tanong dito sa about simbahan at saka sa simbahan at saka sa komunista, no? So ulitin ko, ang simbahan sinakyan nila ito kasi madaling na bumagsak ang unang komunista kasi hindi nila kinonsider yung simbahan. Kaya sa pagbabalik nila ngayon, pinasok nila ang even di simbahan para ito yung matatag. Okay. Okay, ano? Okay, tuloy tayo para kung meron kayong tanong sa simbahan, tapos bakit nakaalay sila doon sa komunista, magtanong lang kayo at sasagutin natin, no? Kasi kung hindi natin mapamalilaliman yan kasi medyo mataas ang explanation yan, basta kay makita natin na nasakyan yung simbahan. Kung bakit, yan, tingnan natin kung bakit. Okay. Noong March 29, 1969, no, ito na. Noong March 29, 1969, ika-27 na anibersaryo ng Hukbalahap, no? Ika-27 na anibersaryo sa Hukbalahap, 'di ba? Sinasabi ko nung March 29, 1942, itinayo ng komunista ang Hukbong Bayan laban sa Hapon kasi ililigtas nga nila sila Crisanto Evangelista, yung leader ng komunista na nahuli, but hindi huli na kasi pinatay na ng Hapon sila Crisanto Evangelista at ng mga kasamahan niya. At itong nangyari noong ika-29 March 1969, ika-27 na anibersaryo na Hukbalahap, ay itinatag din niya ang NPA, no? New People's Army, sa Barangay Batibot, Concepcion, Tarlac, no? Na pinamunuan ni Bernabe Buscaino. Okay. Klaruhin natin na December 26, 1968, ito ay kapanganakan ni Mao Zedong, noong leader ng komunista sa China. Tapos, naitatag na nilang CPP, na-establish nila ulit. Pagka 1969, para magkaroon ng armado ulit ang mga komunista, sa ika-27th anniversary ng Hukbalahap, 29 March 1969, ay itinatag din nila ang New People's Army, no? Armado ng komunista ito. Alam natin yan. No? Doon sa Barangay Batibot, Concepcion, Tarlac. No? At ang namuno dito ay si Bernabe Buscaino. Ibig sabihin, ito na, ang komunista na ni-establish ni Jose Marasison. Si Jose Marasison, alam natin na UP professor, kaya huwag kayong magtaka kung bakit source of armed group ng komunista ang UP, kasi before pa na-influensyahan na yan ni Jose Marasison, kasi si Jose Marasison, si late Jose Marasison, kasi si Jose Marasison patay na no? Na-influensyahan ng UP, no? Kasi naging professor siya doon, siya ang head ng pag-establish ng CPP, siya ang utak. So ibig sabihin may mga galamay siya doon. Kaya wag tayong magtaka na ang University of the Philippines, siya yung university na sa ating gobyerno ay pugad ng mga aktivista. Kasi nga, yan ang pinanggalingan ni Jose Marasison at saka ni Normy Suarez. Yan. So mga kapuso at kapamilya, so ang NPA na itinatag nila ay pinamumunuan ni
Bernabe Buscaino alias Commander Dante, ang dating nangungunang leader ng hukbong magpapalaya ng bayan. Ito ang dahilan upang lumaganap ang kaguluhan at karahasan sa buong bansa. Okay, 'di ba? 1969. Ito din yung kaguluhan nung election na naman sana noon, no? Ang maglaban naman si Marcos at saka sino ba maglalaban noon? Si Diosdado Macapagal. Oh, pero ang nangyari, maraming bombing ang nangyari, no? Ah, ito, tingnan natin ha. Ibig sabihin, sa pagkatatag ng NPA, okay, pagka 1972, September 21, dahil sa kaguluhan na ginawa ng New People's Army na under ng armado ng Communist Party of the Philippines, no? So ang nangyari, nagkagulo, no? Nagkagulo. Kaya itinatag ni Pangulong Marcos yung martial law, no? Martial law. Kasi nagkagulo, bombing sa Plaza Miranda, bombing sa Liwasang Bonifacio. Mayroon nga statement si si late Victor Corpus, Gerald Corpus. Kasi si Gerald Corpus, isang PMA year, class 1969, ito din yung nag-defect sa gobyerno, no? Umanib sa komunista that time, no? Umanib ya. PMA year class 1969, si Victor Corpus, late Victor Corpus. Ito yung sumanib sa komunista, no? And then siya yung dahilan kung bakit yung mga NPA sinalakay yung PMA at nakuhanan nila ng armas. Si Gerald Corpus ang nag-lead noon, no? Class 69. And then mga kapuso at kapamilya, siya yung nag-rebel na ang utak nung kaguluhan ng bombing sa Plaza Miranda at bombing sa Liwasang Bonifacio, yung Luton ngayon, noong 1969, no, nung mag-eleksyon ng Liberal Party at saka Nationalista Party. Kasi dati kasi itong si Pangulong Marcos sa Liberal Party, no, kasama sila ni Diosdado Macapagal, ni President Macapagal. And then hindi yata nagkaintindihan kasi may usapan yata sila na sa sunod na eleksyon siya ang tatakbo, pero tumakbo ulit si Pangulong Macapagal, kaya nag-defect siya doon sa sa Liberal Party at lumipat siya sa Nationalista Party, kung saan siya yung pinapatakbong pangulo. So naglaban sila. So dito nangyari, itong mga komunista gumana, no? Gumana, pinasabog nila yung Liwasan at saka yung Liwasang Bonifacio at saka yung yung Plaza Miranda, yung harapan ng Quiapo Church, Plaza Miranda yan. Tapos yung Liwasang Bonifacio, yun yung Luton ngayon, no? So pinasabog nila yan, maraming namatay kasi during campaign period ng Liberal Party, no? So tapos ang pinagbintangan ngayon si Pangulong Marcos, so ang pinagbintangan. But ni rebellion may revelation doon si Victor Corpus. Sa sunod ipa-play ko sa sunod, no. So na yun ay kagawa ng mga komunista, komunista. Okay. Kaya dahil sa kaguluhan na yon, ang ating Pangulong Marcos ay nag-declare ng state of emergency, no? State of emergency, kaya nagdeklara siya ng tawag nito, martial law, no? Sa pagdeklara ng martial law, nawala ang demokrasya. Correct, kasi martial law na nga eh. Pag sinabi kasing martial law, ibig sabihin batas militar ang pinaiiral sa isang bansa, no? Pag martial law. Kaya ang nangyari, itinatag niya ang martial law, tapos nakasilip ng paraan na ngayon ang komunista. Okay? Tingnan nyo ha. Anong ginawa ng komunista?
sa pagdeklarar ng martial law dahil nawala ang demokrasya sa bansa, ito ang naging dahilan upang makasilip ng paraan na maitatag ng CPP ang NDF kung National Democratic Front. Ganun ka maro ang mga komunista. So, kaya ingat tayo kasi itong komunista na ito ang nagmula ito sa China, no? Sa China ito nagmula. Ganun ka sa to deceptor ang mga inchik, no? Yung mga inchik kasi sila talaga yung magaling sila mag-organisa sa pangilad ba, yung linlangin ang tao, no? So halos sila rin yung kaya sabi nga ni Mao Zedong, magsinungaling ka, no? Para ikaw ay maging successful sa komunista, kailangan mo magsinungaling. Kasinungalingan, balik-balikin mo ng 10 beses yan, ay magkatotoo, no? Para magkatotoo, parang ganun. So yun yung turo ng mga ng mga komunistang inchik, no? Ni Mao Zedong, na siya yung aagaw sa atin at siya yung papasok dito sa atin para agawin ang Pilipinas. Kaya kailangan tayo magpakabana, sumapi dyan sa Barangay Guerrilla Unit para dipinsan ang ating pamilya at ang ating barangay. No? Okay, tuloy tayo. So, okay, itatag na ang National Democratic Front. No? Ngayon, kailan ito naitatag? Noong April 24, 1973. No? Ang CPP ay nagtatag ng NDF, no? National Democratic Front, sa pamuno ng dalawang pari, no? See? Tingnan nyo ha. Nakita nyo na, pari na. Ang mamuno sa National Democratic Front, pari. Ganun katindi ang komunista. Kasi mayroon lesson learned nila eh. Nung unang komunista, madaling bumagsak kasi hindi nila kinonsider yung simbahan. Kaya pagtatag nila ulit sa komunista, ito na, nagtatag din sila ng National Democratic Front, no? Na pinamumunuan ng pari. Sino nga pari ito? Si Father Edicio de la Torre. No? Si Father Edicio de la Torre. Nung makita ni si Father Edicio de la Torre, makikita natin siya na sa kanyang pari talaga siya, no? So tinitingnan niya yung mga, kasi yung simbahan nga under ng Vatican to, nakasintro sa may hirap. Ito rin yung tinitingnan ng mga komunista. Parang iisa yung layunin nila na ma-enhance yung mga kabos, no, yung mahihirap, no? Kasi nga yung 70% yun yung tutulungan, no? Ganon din ang programa ng komunista. Yun naman talaga ang programa din nila. Parang nagkaisa sila ng programa. Hanggang ngayon nga, di ba? Church of the Poor ang simbahan. Ngayon, so si Father Edicio de la Torre, nakita niya mayroong hindi maganda sa kanyang pinamumunuan. Mayroong hindi maganda, kaya nagbitiw si Father Edicio de la Torre. Sino ang sumalo? Si Father Luis Halanduni. Ito na ngayon. Si Father Luis Halanduni, mga kapuso at kapamilya, parang ito si di ba? Si Martin Luther, ganun din, di ba? Nag-rebelde yun sa simbahang Katoliko, no? Ito si Father Edicio de la Torre, hindi, si Father Luis Halanduni, parang gano'n, no? Sumuway na sa nag-rebelde na siya eh. Sumanib na siya sa komunista. At nakapag-asawa ito si Father Luis Halanduni na isa ring aktivistang madre ang kanyang napangasawa. At ang madre na kanyang napangasawa, aktivista din, no? Kung nakapanood kayo ng, okay, i-search nyo dyan sa YouTube, no? Sigurado mayroon yan. Yung palabas na Sister Estela L, no? Ginampanan ni Vilma Santos, isa aktivista na madre, no? Si Sister Estela Ledesma yun, no? Yun yung napangasawa ni Father Luis Halanduni. See? Aktivista din, no? Parehas na sila aktivista. So pari, nag-asawa ng madre.
Kaya parang kasi yung mga pari para sa mga madre, yung mga madre para sa mga pari daw. Pero hindi totoo 'yun, no. Talagang lang sinakyan lang nila ang simbahan, no. Kasi nga ang simbahan malaking factor, malaking impluwensya, no. Kaya nga maraming nalilito, bakit kaya nasabi nga na komunista hindi naniniwala ng Diyos, ng Panginoon, samantalang marami namang pari na kaanib ng komunista, di ba? Correct, no? O kasi kaya nga inan natin ito kasi mapanglinlang nga itong mga komunista Pinasok nila yung sa pag-establish ng CPP, pinasukan nilang simbahan dahil ang simbahan ay maimpluwensya at matibay, matatag. Ito yung kaya matatag ang komunista ngayon, di mabagsak-bagsak, no? Kasi nga dahil dito sa ninano nila ang simbahan. O kinonsider nila ang simbahan. Ito. Ngayon, bakit nagkaroon ng pari diyan sa mga komunista? Okay, ito, no? Early 70s, late 60s, ibig sabihin, pagkatatag ng CPP-NPA, para mapagtibay nila ang komunista na mayroon sila mga kaanib na mga kaparian. So, galing sa Kabataang Makabayan, ito na. Galing sa Kabataang Makabayan, nagpasampa sila, no? Nagpasampa sila ng mga kabataang makabayan, no, na sumapi sa kanila, pinapasok nila doon sa seminaryo. See? Ilang taon ba ang pag-aaral ng pari sa seminaryo? So, diocesan, mayroong hindi bababa sa 10, no? Kasi may pre-college pa sila. So, aabot usually ng 11 or 12 years sa seminaryo bago makapari. Kung titingnan natin, kung nagpapasok sila ng early 70s doon sa seminaryo, ibig sabihin, kung 10 years, maordinahan, so early 80s din, mayroon na silang pari. Nakuha nyo ba? Punto. So, tingnan nyo gaano mangilad o mang-reset itong manlinlang itong komunistang ito. Early 80s, sino ba ang sikat na pari na unang nagrebilde sa gobyerno? Sino? Di ba si Father Balwig? Ano pangalan nun? Ni Father Balwig? Nakalimutan ko. No? Si Father Balwig, siya ang unang pari na nakikita natin na nagrebilde, no? Dito sa Kalinga, no? Sa Kalinga. So, makita natin hindi lang siya nag-iisa, no? Diyan. Kasi sa Mindanao, mayroon din. Sino? Si Father Navarro. Ano ba pangalan ni Father Navarro? Kalimutan ko rin. See? So, mga kapuso at kapamilya, matibay na sila. May mga pari na. Di ba? So, yung mga pari na yon, pinasok lang nila yun. Magmula talaga yon sa Kabataang Makabayan na inorganisa nila Juma Season, nila Nilutayag. Tapos, pumasok sa pagkapari. At hindi lang dyan, no? Hindi lang dyan. Lahat ng sektor sa lipunan, sa sunod din ipakita ko sa inyo o isudahan ko sa inyo yung sinabi ni Juma Season, no? The founder ng CPP. Kung ano mga sektor ang pinasukan nila, no? Kasi tingnan natin hindi lang ang simbahan ang pinasok nila no? Pinasok nila lahat ng sektor sa ating lipunan. Pinasok nila. So, ang inunan muna natin itong pari kasi ito yung ginamit nila para tumatag ang kanilang Partido Komunista, no? The Communist Party of the Philippines. Pinasok nila ang simbahan. So, alam na natin ngayon, no, na ang mga pari pala na nagrebilde sa pamahalaan o lumaban sa pamahalaan,
usually hindi talaga pakay na magpari. Galing sa Kabataang Makabayan sa komunista, ipinasok nila sa seminaryo para maging pari, at maging matatag ang kanilang ngayon, samahan, no? Hindi katulad nung una, isang batas lang bagsak na ang Partido Komunista. Ngayon, nahihirapan tayo. Nahihirapan ng atong gobyerno sa komunista. Ngayon kasi nga ang simbahan na impluwensyahan na rin, no, dahil sa Kabataang Makabayan na pinasok nila sa simbahan at nagkaroon na rin ng pari na komunista. Nagkaroon ng pari na komunista. Sila Luis, hindi natin masabi na hindi, wala, kasi nandyan si Father Luis Salandon na medyo siya pa yata yung pumalit kay Jose Marasison, no? Nasa Netherlands ngayon, no, di ba? So mga kapuso at kapamilya, matibay na nandyan, no? Marami pa dito sa Negros, nandyan pa si Father Frank Fernandez, no? Na rebuilding pari din, no? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit matibay ang komunista. Kasi nandyan na nakuha nila ang simbahan that time. Kaya ngayon, ang simbahan ngayon, mapagmasid, no? So, binago na rin yung sistema doon sa liberation theology, no? Kasi yung liberation theology, yung isa kasi yung Marxism, no? Marxism, no? Kailangan, yun yung radical. Kung mapapansin natin, yung early 80s, saka middle of 80s, hanggang pa 90s yan na may rami mga pari na radical, no? Radical. Yun na nga yung nakakuha sila na Marxism theory, no? Radical. Kung bakit? Kasi dapat kung pari ka, ngayon, okay na ngayon, okay na ngayon. Pero, kung bakit maraming nag-rebuild din nung middle of 80s saka early 90s, maraming nag-rebuild din. Kasi, isa sa target ng mga pari na komunista, kung maghumili sila, babanatin nila ang gobyerno, no? So, yun yung radical ang kanilang approach, no, sa kanilang humiliya. So, siguro napapansin nyo yon, no? Na, kasi kung ang tunay na pari, no, ang tunay na pari na naka-align sa Panginoon, pagka naghumiliya yan, napapansin nyo mga pari na yung talagang ang kanyang pinapahiwatig ipagmamahal. Bawa yung sinasabi ni Bishop Abet na sinasabi na kailangan wag tayong matakot sa batas, no? Wag natin takutin sa batas sa simbahan. Kailangan sumunod ang tao dahil may pagmamahal, hindi dahil sumunod dahil sa batas kay nahadlok sa balaod, no? Nahadlok sa balaod, no? Dili na to hadlokon. Kumbaga, wag natin takutin sa batas, no? Para sumunod. Kailangan na kung susunod ka sa simbahan, kung nandiyan ka sa simbahan, kailangan sumunod ka dahil may pagmamahal ka sa Panginoon, no? May pagmamahal ka, no? Ibig sabihin, yung kusa, yung nakay gugmas Ginoo, ming alagad ka tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Hindi yung ming lihok ka sa Ginoo tungod kay hadlok ka, no? Dili na siya mao. No? That is radical, no? Kailangan na ang paghigugma, no? May pagmamahal, kasama ang pagmamahal diyan sa pag-aalagad, no? Ganon ang sistema na. Kaya dito makita natin na nagkaroon ng reforma ang simbahan, no? Kailangan Christ-centered. Bakit? Sino ba si Kristo? No, kailangan ang Kristo kay gugma man, so kailangan mulihok ta pinaagi sa atong pagmamahal, no? Sa gugma, ganon. So hindi yung kumilos tayo dahil natakot tayo. So ganon. So hindi radikal, hindi radikal. Yun yung transformation din sa simbahan na ang approach ng simbahan ngayon iba na, no? Kailangan may pagmamahal, no? May pagmamahal, no? Kailangan kumilos tayo na may pagmamahal, hindi yung kumilos tayo kasi natakot tayo, no? Kailangan nandiyan yung pagmamahal. So makita natin, no? So na-imagine na natin na kung bakit mayroong mga rebuilding pari, no? Pari, ibig sabihin yung pari na yun hindi talaga yung pari na nagpari sila para moalaga dahil sa pagmamahal sa Panginoon, kundi
nagpare sila para ah, mapasokan nila ang simbahan at maging matibay ang komunista. 'Di ba? So, yan yun, no? Yan yun ang kwan So, mga kapuso at kapamilya, tingnan natin. So, early 80s, marami ang naordinahang pari. Kasi kung pinapasok nga ng 70s, early 70s o 72, so 1980, 81, 82, 83, yun yung maraming mga gumraduate o naordinahan na pari na mga komunista, no, galing sa Kabataang Makabayan na itinanim ng komunista para mapasukan ang simbahan para maging matatag ang Communist Party of the Philippines. Nakuha niyo ba? Punto ko. So yun, no? yun. Kaya doon sa Bulacan, mayroon din, no? Si Father Rolex nung Ruli, no? Doon sa Norsagaray. So, yun, makita rin natin, no? So, yung mga pari na yung pag nagwali sila na radical ang approach na instead na ang mga taon nagsimba maging malapit sa Panginoon, hindi na kasi yung sentro sa kanilang homilya ay naninira na sa gobyerno, 'di ba? Napansin niyo siguro 'yan, marami nakapansin diyan na binibira nila ang gobyerno sa kanilang mga homilya, no? Patulad sa sundalo, no, magsimba kami nung araw nung middle of 80s, no? Biruin mo, sasabihin yung mga sundalo ngayon, napaka-abusado na sinasahuran ng taong bayan. O, di ba? Yung mga tao na nakikinig sa homilya, alsa po ang kaspa. O, suko sa sundalo, suko sa gobyerno. Ganun. O, ganun kasimple ang banat nila. Totoo naman din. yung mga yon totoo rin. Kaya minsan, hindi mo alam kung sinta. Pero tama parehas, no? Kasi, totoo naman din talaga noon na maraming abuso sa sundalo. Pero, dapat, ang approach doon, hindi panggagatong. Dapat, kung may pagmamahal ka, dapat sabihin natin na, parang sinikayat din, no? Kumbaga, kuhanin natin, paintindihin natin ang gobyerno, ang sundalo, na may pagmamahal na wag nating gawin yan kasi hindi tama. Hindi yung gatungan natin ng tao na paglabas, imbis na nagsimba ang tao, paglabas ng tao, nagagalit sa sundalo, nagagalit sa gobyerno. Oh? Kasi nga, yun, radical ang approach ng pare. So, madali makilala ang pare, no? Madali makilala, pero ngayon, iba na eh. Kung dito sa Bohol, simple lang, wala nang pare na nanggagatong sa mga tao, kundi ang humilya ngayon ng pare dito sa Bohol, papansin ko, ano na talaga yung kailangan pagmamahal, no? Pagmamahal. Wala na ngang sanction ngayon pag hindi ka sumunod eh. Sa simbahan, wala nang sanction, kundi ang hikayat na kailangan sumunod tayo sa simbahan dahil nandyan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi katulad nung araw na talagang magkaanuhan, nagkakasumpaki, no? Kasi nga radical ang approach. So ganun ang nangyayari, no? So kaya nabanggit natin ito kasi komunista nga no? Tapos itong lulusob sa atin dito ngayon, inchik, tumitindi na yung tumitindi na yung ating tension sa West Philippine Sea o South China Sea, no? Tumitindi na. Tapos ngayon, ito na, titingnan natin. Itong ating komunista, paulit-ulitin ko talaga ito. Ito ating komunista, masyadong malalim. Bakit kung mas nasabi kong malalim? Kasi tatlo ang pinaghuhugutan dito eh. The Marxism theory, tapos Leninism theory, yung kay Lenin, no? Lenin theory, yung Leninismo theory, tapos Mao Zedong Tot. Na ito yung pinag-aralan ng mga kabataang makabayan headed by Joe Masison doon sa China nung middle of 60s yung na-deliver natin last na vlog natin. Okay? Tingnan mo. Wala naman tayong oras. 'Di ba? So, di pa natin natapos ang discussion. So, kasi ang sarap i-discuss nito ngayon kasi
ang gusto na naman na lumusob sa atin ay mga Chinese communism kung saan ito yung ah, dahilan kung bakit mayroon tayong insurgency problem, no? Dahil sa inchik na yan. Tapos gusto pa sila nila agawin ang Pilipinas na kung titingnan natin, hindi yun ang problema ng pang-aagaw kasi nandito na nakapasok na sila, no? Andito na naka-establish na ang CPP, ha? Ang CPP establish na, di ba? Di ba? The communist kanila CCP kanila CCP, Communist Chinese Communist Party, di ba? Chinese Communist Party. Sa atin naman CCP, Communist Party of the Philippines, CPP, no? CPP ang sa China is China Communist Party, no? Siya yung gustong umagaw sa atin dito. Kaya dinideliver natin ito kasi baka nga gamitin ng CCP ang CPP, no? Ipabagsak pa naman ang CPP ngayon dahil sa NTF-ELCAC. Tapos ngayon, mabubuhayan ng loob kasi nga ang CCP, siya yung papasok, under rin sila ng CCP, no? So tandaan natin na kailangan hikayatin natin yung mga kapatid nating Pilipino na magbalik loob para sa ganun, sama-sama nating labanan itong China, no? Na mag-invade sa atin, di ba? Kasi sabi ko nga, kung matalo tayo Pilipinas, talo man talaga tayo. So wala nang ibang Pilipinas na pupuntahan natin. Kaya dapat magpakabanataan ni nga sitwasyon karon. No, ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, pakabana tayo. So wala na tayong oras. So mga kapuso at kapamilya, so bukas lipat tayo sa oras ng vlog kasi ang nangyari medyo lipat tayo sa madaling araw kasi kami lumipat yung family prayer namin ng daily rosary namin, instead na madaling araw 4:30 o 4, lipat namin sa hapon para kami lahat sabay mga pamilya, no. Tapos kaya itong ating vlog ilipat ko rin ng madaling araw. So subaybay na lang kayo, no? Kasi gumaganda na itong deliberation natin ngayon kasi kung nalaman natin kung bakit pala napasukan ng komunista ang simbahan, di ba? Kasi alam mo nyo kung sinong nagre-reveal din sa akin dito, yung mga kaibigan kong pari, no, doon sa Diocese of Tagum tsaka sa Diocese of Malaybalay. No, sila yung talaga yung nagsalaysay dito. In fact, ang gumawa pa nga ng PowerPoint ko dito ay isang nasa seminaryo, kung saan pare na rin ngayon, kung saan sinalaysay niya talaga kung anong nangyayari doon sa Liberation Theology nung araw. Kaya may reforma din ng simbahan kasi nga sinakyan sila. Ngayon aware na sila, no, na mayroon palang pari ang komunista dahil sa kabataang makabayan na pinapapasok nila. Okay? Mga kapuso at kapamilya, bukas, madaling araw, ang i-discuss natin ang structure ng Communist Party of the Philippines, no? Kung alin yung Marxism, alin yung Leninism, alin yung Mao Zedong Tut, no? So kasi mayroong kay Marxism kasi ito yung gradual, ibig sabihin hindi violente, no? Yung CPP na Marxism theory, hindi violent yun. Ang kwan lang talaga niya tulungan yung mga nasa laylayan 70%, no? Tapos itong Partido Komunista, itong kanilang ang tawag nito, gobyerno, yellow, no, itong yellow kay Mao Zedong, ganun din, no? Parang yung kay Mao Zedong ang inadapt niya yung ito nga panlilin lang kay yung Marxism theory kasi maganda, no? Tapos hinalo niya
yung kay Lenin, no? Kasi kay Lenin na komunista, kay yung tinatawag na Leninismo, ito yung violente. Ito yung nagpapapatay sa lahat ng Russia doon sa Russia, no? Yung mga ayaw magkomunista, pinapapatay ni Lenin. Siya yung violente, yung Marxism hindi. Si Lenin yung violente. Which is na-adapt yun ni Mao Zedong, yung Marxism at saka Leninism. Kaya medyo mayroong pagka-violente at matibay, no? Matibay. So mga kapusot ka pamilya, bukas abangan natin ang structure na ibibigay ko sa inyo, ang structure ng CPP, NP, NDF. No, yung Marxism, Leninism, at saka Mao Zedong Tut. No? Okay, wala na tayong oras. Kaya bago tayo magtapos, kantahan ko muna kayo, no? Kantahan muna kayo at shout out muna tayo. Okay? Shout out muna tayo sa mga nagsubaybay sa ating sa ngayong hapon. Okay? Shout out kay nawala. Ay kay Lingling Stella Taer watching Day. Shout out mo Day. Ay kay Ma'am Erlinda Tumilap, Ma'am Lindy, Ma'am, shout out sa iyo, Ma'am. No? Grace Kita Dilaw, shout out sa iyo, Mit. No? Condolence Patimet, no? So, Jin Isim is watching. Itong Jane na ito. So, shout out sa iyo, Jane. Shout out sa iyo, Bradix, Carlito, Tado, Berador. Shout out sa iyo. Sa aking nung Sami Hamero. Sa Hilongos Leyte. Shout out sa iyo, Nong. Shout out ninyo diha, tanan, sa Ilongos Leyte. Okay, kakantahan ko muna kayo para di ta mahadlok sa invasion sa China. Kay kana sila, wa na sila Ginoo, no? Kita na Ginoo, daog lagi ta. Kay panalipdan ta sa atong Ginoo. Atong kantahon ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalag man kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kon inyong gitinguha nga inyong kalagaran ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga ligunon ninyo ang inyong baruganan tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan apan. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman kamu panalipdan sa gugma sa inyong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, mga kapusot, kapamilya, wala na tayong oras, kaya magdasal na tayo. Dasal na tayo.
Okay, shout out kay RR. Watching si RR. Shout out si R, no? Oh. Sa ngalan sa Bahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron maila namo ang kamatuoran nga mao si Hesus Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mabati o gutagad sa among isigataw. Linisi ikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himoa kami galagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot, dalitan namo sa kadain. Diin ang pagdagmal, balusan namo sa pagsaylo. Diin ang katahap, dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangitngit, banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan, upayo namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Nga kami lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita makapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang gidaog-daog og linupigan, ilang maangkon ang kalingkawasan. Isangyaw sa tanan ang kamatuoran, nga atong Diyos miluwas sa iyang katawhan. Niakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabatunan ang pagtuo. Sa kabusog ginikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang maayong balita sa linupigan. Okay, kapuso ug kapamilya, ugma napunta sa kadlawon mo padayon sa atong pagpakabana para sa atong katilingban para madipinsan nato ang atong pamilya o ang atong barangay. Okay, bye-bye.